Kimbayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Ang ibong ito ay ang ibong Garuda. Paparating na ang ibong Garuda! Magtago na kayo! Lahat ng tao ay natakot at nagkagulo. Walang isang tao ang hindi sumisigaw. Sa pagtatakbuhan ng mga tao, nagkahiwalay sa pagtakbo ang sultan at sultana ng Kimbayat. Ang sultana ng Kimbayat ay nagdadalang tao noon. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa may tabi ng ilog. At sa pagkalito ay naiwan niya ang sanggol sa isang bangka. Nasaan na niya ba? Kailangan ko makatakas. Kailangan ko makalis. May nakapulot naman sa sanggol. Siya ay si Diyuhara, isang mangangalakal mula sa kabilang kaharian. Ano yun? Isang sanggol? Ika'y kawaawa naman. Nasaan ang iyong mga magulang? Kanyang pinagyaman at inuwi sa bahay ang sanggol. Pinangalanan niya ang sanggol na Bidasari. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda. Maligaya si Bidasari sa piling ng kanyang mga kinikilalang magulang. Sa kaharian ng Indrapura, ang Sultang Mungindra ay 2 taon pa lamang kasal kay Lilasari. Mapanibughuin si Lilasari. Natatakot siyang umibig pa sa ibang babae ang sultan. Mahal mo ba ako, o Sultan? Mahal na mahal kita, Lilasari. Hindi pa rin nasisiyahan ang magandang asawa ng sultan sa sagot niya. Oh, mahal na Sultan, hindi mo kaya ako malilimutan? Kung makakakita ka ng higit na mas maganda kaysa sa akin? Kung siya ay higit na mas maganda pa kaysa sa'yo, ngunit para sa akin ay ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Nag-alala ang sultana kaya't kara-karang inutusan niya ang mga matatapat niyang kabig. Nasa liksikin ang kaharian upang malaman kung may babae bang higit na mas maganda sa sultana. Hanapin ninyo kung sino man mas lumalamang sa aking angking ganda. Gawin ninyo! Kahit halughugin pa ninyo ang buong kaharian. Opo, mahal na sultana. Nakita ng mga tauhan ni Lilasari si Bidasari. At siya ay higit na mas maganda kaysa kay Lilasari. Inanyahan ng sultana si Bidasari sa palasyo upang siya umano ay gawing dama ng sultana. Ngunit pagsapit doon, si Bidasari ay lihim na ikinulong ni Lilasari sa isang silid at doon siya ay pinarurusahan. Parang awa niyo na! Palayain niyo na ako! Hindi! Hindi maaari! Dito ka lamang at dito ka mabubulok hanggang kamatayan! Nang hindi na matiis ni Bidasari ang mga pagpaparusa sa kanya, sinabi niyang kunin ang isdang ginto sa lamanan ng kanyang ama. Kapag araw, isusuot ni Lilasari ang isdang ginto na parang kwintas. At kapag gabi na, ay ibabalik niya sa tubig at hindi maglalaon, si Bidasari ay mamamatay. Pumapayag ako sa ipinigay mo sa akin. Sige! Umuwi ka na rin! Ginawa ni Lilasari ang sinabi sa kanya ni Bidasari. Kaya si Bidasari ay nakaburol tuwing umaga at muling bumabangon kapag gabi na. Pero si Diyuhara ay nag-aalala na patuloy lang papatayin si Bidasari. Kung ito ay tuloy lang na mangyayari, kailangan ni Bidasari ng tahanan ng kanyang sarili. Kaya siya ay nagpagawa ng isang malaking palasyo at doon mag-isa na nakatira si Bidasari. Si Sultan Mungindra ay nagulat nang may nakita siyang isang mahiwagang palasyo na nakapwesto sa gitna ng gubat habang siya ay nangangaso. Nakasira ang pinto, kaya pinilit niyang buksan ito at pinasukan niya ang palasyo. Doon sa loob ng isa sa mga silid ng palasyo, nakita niya si Bidasari na natutulog ng mahimbing. Sino itong magandang binibini? Ngunit hindi ko siya magising kahit anong gawin ko. Umuwi na lang si Sultan Mungindra nang hindi niya nakausap si Bidasari. Bumalik siya kinabukasan at naghintay siya hanggang gabi. At nang sumapit ang gabi, doon na gumising si Bidasari. Magandang binibini. Katagal kong hinintay na gumising ka. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ay si Bidasari ala Sultan. Bakit ngayon ka lamang nagising sa pagkatulog mo? Kaya nangyari ito sa akin ay dahil sa iyong asawa na si Lilasari. Naggalit ang sultan sa narinig niya, kaya agad-agad niyang iniwan si Lilasari sa palasyo. Pinakasalan niya si Bidasari at siya na ang naging reyna. Samantala,
Pagkaraan ng mga ilang taon, ang tunay na magulang ni Bidasari ay muli nang naninirahan ng tahimik sa Gimbayan. Nagkaroon pa ng isang supling at ipinangalanan na si Sinapati. Isang araw, pumunta si Diyohara sa Gimbayan at doon nakita si Sinapati. Napansin agad ni Diyohara na kamukhang kamukha si Sinapati si Bidasari. Kinaibigan niya si Sinapati at ibinalita tungkol sa kapatid niya. Sinapati, may kapatid ka at magkamukha kayong dalawa. Po, wala po akong kapatid. Itanong mo sa mga magulang mo. Agad-agad pumunta si Sinapati sa kanyang mga magulang at nagtanong tungkol dito. Ama, ina, wala ba akong kapatid na nawalay sa ating pamilya? Mayroon. Tara, sumama ka sa akin sa Indrapura. Nang nakarating na sila sa Indrapura, nagkita ang dalawang magkakapatid at pareho silang nagulat nang nakita nila na magkamukha sila. Masaya na ang sultan ng Kimbayat ngayong nahanap na niya ang kanyang nawawalang anak. Habang gulat naman ang sultan ng Indrapura na ang pinakasalan niyang si Bidasari ay isang prinsesa pala.